Hello Sagittarius, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment po kung naka-resonate kayo. Thank you. So, we have Two of Cups. Your situation, beautiful. This is your challenge. This is your advice. And this is your outcome. Ayan. So, yung current ninyong sitwasyon is Two of Cups, which is about partnership, no? So, pwedeng meron dito mga paparating na bagong tao sa buhay ninyo. Meron mga bagong taong papasok sa buhay ninyo rito. At ang maganda rito kasi it's going to be very beneficial for you, no? Yung sa ang mga taong ito. Kasi they're going to be very supportive of you, no? This people or this person is going to be sharing the same goals sa inyo, the same vision. Kaya magiging parang ano kayo, in the same wavelength, no? Yung idea niya could be also the same as good as you, diba? Or pwedeng parehas kayo ng ideya. You're going to be very supportive of each other. You're going to be very productive together. Yung ganon, no? So, pwedeng ano to, pwedeng bagong love connection ito, bagong romantic partner ang magkakaroon kayo, or pwedeng bagong kaibigan, or pwedeng bagong business partner. So, depende sa inyong sitwasyon. But, this person is going to be a big help, no, para sa'yo. So, yun ang maganda. And your challenge is Four of Wands. Ayan. So, dito sa Four of Wands, this is about union, no? There is union, pero yun ang challenge sa inyo. Kasi po pwede na yung taong papasok sa buhay ninyo sa ngayon, maaaring, kung kunyari, no? Kung kunyari, this is romantic, no? Ang connection ninyo with this new person sa buhay ninyo, po pwede na mauwi ito sa proposal, pwedeng ganon. Pero, parang hindi pa kayo ready to settle down. Or pwedeng nabibigla kayo. Diba? Pwedeng ganon. No? Na baka feeling ng taong ito, kayo na yung soulmate niya. Feeling niya, ikaw na yung eternal love niya. Feeling niya, baka ikaw na yung Mr. or Miss Right niya. Kaya hindi na siya magsasaya ng oras. No? At pwedeng magpa-propose na to sa'yo. Diba? Agad-agad. Or pwede kasi na may whirlwind romance, 'di ba? Hindi imposible na magkaroon. So, nagganon. Kaya po pwedeng in direksyon na tinatahak ng taong ito, lalo na kung ito ay romantic partner na dadating sa buhay ninyo, is baka marriage na ang gusto niya. Pero, pwedeng hindi ka pa handa para dyan. Pwedeng gusto mo pa siyang kilalanin. Pwedeng nagdadalawang isip ka pa. No? So, pwedeng yun ang complication dito. Nang advice sa inyo, Four of Cups. You know? Four of Cups. So, pwede na meron kayong hinahanap. Ano? Pwedeng papasok ka sa isang relationship. Pwedeng ganon. Pero hindi pa to yung iniisip mong for good. Hindi pa to yung person na iniisip mo na eto na yung yung forever mo. Diba? Pwedeng ganon. No? Kaya pwedeng hindi mo napapansin, diba? Yung effort niya, hindi, alam mo yun, yung you're not so into that person. Yung ganon. No? Kasi baka meron ka pang hinahanap na katangian ng iba. So, although, siguro, majority of qualities of a loved one, baka nandiyan sa kanya, pero meron ka pang hinahanap na iba. Diba? Yung ganon. Kaya parang, not 100%, no, na you are into that person. Yung outcome is Queen of Swords. Ayan. So, kung ganun man ang naging pakiramdam ng iba sa inyo na hindi ka rin naman masyadong sigurado pa sa taong ito, then, be true to yourself. Okay? Maging totoo ka sa sarili mo. Maging totoo ka sa nararamdaman mo. Be authentic sa inyong nararamdaman, sa inyong emosyon, mga ganon. At sabihin mo sa taong ito para hindi siya umasa. 'Di ba? Para hindi ka mas makasakit ng damdamin ng iba. Mas magandang maging clear and honest ang pakikipag-communicate mo sa taong ito para nang sa gayon
patas lang, 'di ba? Maging patas ka lang para hindi mo siya masaktan. Okay? Kasi baka in the end, ikaw din ang masaktan dyan sa ginagawa mo, 'di ba? So, kuha tayong clarifier with the Two of Cups, we have the Empress. Ang iba sa inyo rito, no? Hindi ito dyan, hindi ito, hindi ito love reading, pero parang may halong love reading na ito. So, baka merong buntis dito, no? O pwedeng meron kayong mabubuntis, or pwedeng yung person ninyo ay mabubuntis na, or buntis na. No? So, pwedeng ganon. Kasi pwede rin naman na ang iba sa inyo rito nasa relationship ng dati. No? Nasa established relationship na kayo. Kaya pwedeng ang iba sa inyo ay buntis sa ngayon. No? Or mabubuntis pa lang. Or kung hindi man, baka yung person ninyo. Diba? Yung mabubuntis. Or yung person ninyo yung currently buntis. So, Four of Wands, we have Two of Cups. There is a partnership pa rin dito, and you are going to make a decision, no? So, feeling ko dito, meron kayong decision na kailangan gawin. Diba? If you're going to stay, if you're going to keep this person, or diba? Saan, parang kailangan ninyong pag-isipan ngayon yung inyong relationship goals. Saan na kayo papunta? No? Which path you are heading. Okay? So, Four of Cups, we have Ten of Wands. Okay? So, nahihirapan ang iba sa inyo, napapagod na. You know? Baka napapagod na kayo sa inyong sitwasyon. Baka hindi ninyo kasi ma-figure out kung anong gagawin ninyo, no? Hindi ninyo alam, ba, mag-asawa na ba ako? Magjojowa na ba ako? Handa na ba ako? Parang gulong-gulo kayo, no? Kaya feeling ko, this could be an emotional trouble or mental trouble. Mental or emotional burden ang nararamdaman ng iba sa inyo. Parang nahihirapan kayo may desisyon. You know? Hindi nyo alam mo saan kayo papunta. So, with the Queen of Swords, we have Four of Pentacles. Ayan. So, you're holding on too tight din, no? Sa taong ito. You know? Dito sa jowa ninyo. So, parang hindi kayo sigurado if you are ready to settle down with the person, or kung ready kayong hindi rin kayo sigurado kung hindi rin kayo sigurado kung ito na nga yung person na pang forever mo na, 'di ba? Pero ayaw mo din naman iwanan siya. 'Di ba? Nag-i-stick ka rin sa kanya. Ayaw mo rin na pakawalan siya, or ayaw mo rin naman na umalis sa sitwasyon ninyo, sa samahan ninyo, 'di ba? So, magulo, no? Sagittarius, merong confusion dito na nagaganap sa dibdib ninyo, sa isip ninyo. So, make sure that one day, mag-focus ka muna sa sarili mo. Okay? Take a breather. Take a step back, no, from what is making you busy. At bigyan mo yung sarili mo ng oras para makapagmuni-munit, makapagnilay-nilay, so that you'd be able to release or declutter your mind and your heart, diba? Para makapag-focus kayo sa pagdedesisyon kung alin dito ang ano na ang gagawin mo, ano na yung relationship goals mo, ano na yung gusto mo sa buhay. Okay? So, what else? We have stillness. Yan, itong kailangan mo. Okay? Magpahinga ka muna. Reflect, introspect, para nang sa gayon hindi ka maging unfair dito sa person that you are dealing with. Okay? Kailangan niyang malaman din kung ano talaga ang gusto mo. Kailangan niyang malaman din kung ano yung saloobin mo, 'di ba? Para he or she is not reading between the lines, kasi parang unfair naman yun sa kanya. So, what else? We have focus. Ayan, you need to focus, no? You need to focus on the things na kailangan mong pag-focusan sa ngayon. Okay? Don't be distracted, kasi hindi yan makakatulong sa'yo. Kung marami kayong iniisip, marami kayong pinagtutuunan ng pansin, no? Mas magandang mag-focus kayo sa mga bagay-bagay one at a time. Okay? One at a time. Huwag ninyong pagsabay-sabayin. Huwag sama-sama, kumbaga. So, what else? We have cool your emotions, okay? Kalma. Okay? Kasi kung naguguluhan kayo, tapos aligaga kayo, dami-dami pang laman ng isip ninyo, dami-dami ninyong iniisip, and dami-dami ninyong pinagfocusan, so talaga mahirap yun. Diba? You will be all over the place. Kaya mas lalo kayong malilito.
So, tingnan natin kung anong final message ninyo. Final message ni Sagittarius. Follow your bliss. Okay? Sundin mo kung anong makakapagpasaya sa'yo. Okay? Isa rin yan no, sa dapat ninyong isipin when you are making a decision. Follow your bliss. Kasi, hindi ka magiging masaya if you are going to compromise, diba? Kung ano yung gusto mo. Kasi, it's really hard to please other people, diba? Pero kung yun ang uunahin mo, yun ang ipaprioritize mo, iisipin mo yung kapakanan ng iba, iisipin mo yung kaligayahan ng iba, tapos mako-compromise yung sarili mong kaligayahan, you're being unfair naman yun sa sarili mo. Kaya, sundin mo kung ano makakapagpasaya sa'yo. Gawin mo kung ano makakapagpasaya sa'yo. Okay? Good luck po. Thank you for watching. Love and light. Namaste.